Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Patuloy pa rin pong nag-i-intensify si Bagyong Nika habang binabaybay pa rin po nito yung karagatan, silangan ng Southern Luzon at huli itong namataan sa layong 750 kilometers, silangan ng Daet, Camarines Norte. Taglay nito yung lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at sa kasalukuyan po ay wala pa itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit bukas po ay na-expect natin na itong silangang bahagi ng Southern Luzon is makakaranas na po ng bugso ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Nika. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan. Samantala, yung bagyo naman na minomonitor natin sa labas na si dating Bagyong Marce ay huling namataan sa layong 850 kilometers west ng extreme northern Luzon at wala na rin po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung isa namang low pressure area or LPA sa labas ng PAR ay huli pong namataan sa line 2,505 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility by Tuesday and nakita din po natin na ito ay madidevelop at magiging isang bagyo sa mga susunod na araw. Ngunit sa kasalukuyan po ay wala itong direct effect pa sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit continuous monitoring pa rin po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Samantala, dito naman po tayo sa latest forecast track analysis ni Bagyong Nika. Generally, makikita po natin si Bagyong Nika ay kikilos west-northwestward throughout ng ating forecast period. At patuloy nga po nitong babaybayin yung karagatan silangan po ng Luzon hanggang bukas po yan ng Monday. At makikita po natin na magla-landfall po ito dito sa may Isabela, Aurora area by Monday afternoon or evening. And then tatawid nga po ito dito sa kalupaan ng Northern at Central Luzon area by Monday afternoon onwards po yan hanggang Friday morning and then nakita po natin by Tuesday morning and then makita po natin by Tuesday morning is ito naman po ay tutungo dito sa West Philippine Sea and nakita po natin bago ito mag-landfall is magi-intensify pa po ito into a severe tropical storm category by tomorrow po yan and also hindi rin po natin inaalis yung possibility na patuloy pa po mag-i-intensify itong si Bagyong Nika kung saan meron din po tayong posibilidad na maging isang typhoon category pa po ito bago tayo mag-landfall dito sa may Isabela, Aurora area. And also bibigyang diin lamang din po natin na hindi lang po yung areas natin kung saan magla-landfall si Bagyong Nika yung maaapektuhan po nito, kundi yung malaking area po nitong Northern at Central Luzon na sakop po ng mga kaulapan and also ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Nika yung maapektuhan po natin mostly po by simula po yan ng Monday and Tuesday. So yung peak po ng bagdaan ni Bagyong Nika ay na-expect po natin na pinaka-maapektuhan niya po yung area ng Northern at Central Luzon by Monday and Tuesday. Samantala, simula naman po bukas is meron na rin po mararanasan ng mga malalakas na hangin itong area ng Southern Luzon, particular na yan dito sa may silangang bahagi ng Bicol region and also yung area din po ng Quezon. So, continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Sa kasalukuyan po, meron tayong nakataas na wind signal number 1 sa bahagi ng Isabela, Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, Aurora, sa eastern portions ng Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, kasama na dyan yung Polillo Islands, sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, maging sa northeastern portion po ng Albay, kung saan yung mga areas na nabanggit po natin is makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Nika at posible pa rin po ito magdulot ng damages, lalong-lalo na po sa mga structures na gawa sa light materials. So, pag-iingat po para sa ating mga kababayan. So, in-expect po natin bukas, lalong-lalo na po by afternoon ng tomorrow, is makakaranas na po ng bugso ng mga malalakas na hangin itong mga areas po na ito. And by tomorrow din po, in-expect natin na habang papalapit po si Nika dito sa ating kalupaan, is meron na din po tayong itataas na wind signal number 2 sa malaking bahagi po ng ating nitong area ng Luzon. And also nakita po natin ang highest wind signal na possible po nating itaas
is wind signal number 3, ngunit hindi po natin i-rule out yung possibility na kapag nag-intensify pa po si Bagyong Nika into a typhoon is maaari din po tayong magtaas ng wind signal number 4 sa mga areas po dito sa northern at central Luzon.